So, ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa pagluluto. So, ang una natin gagawin ay ang pag-cut ng onions. Kayo ang bahala if ang gusto nyong cut ng onions is pa-diagonal, pa-vertical, or pa-cubes, kayo bahala. Hindi naman ako expert. So, ang ginagamit ko lang ay ang traditional cut ng onions. So, as you can see, isang white onion tsaka isang violet onion gamit ko kasi yun lang ang meron kami. 2 onion na lang. So, para ang cooking session natin na yun is kung ano yung meron sa bahay namin. By the way guys, sa pagluluto naman, hindi naman siya yung kailangan perfect, yung kailangan detalyado lahat. Kasi sa'yo yun kung paano mo iluto or paano mo simulan. So ito ay nagsisilbi lang na guide nyo sa pagluluto. So ang next naman is ang garlic. Of course, kung may onion, may garlic. And actually, hindi ko talaga alam if may onion or garlic. I mean, may garlic, pero hindi ko alam if may onion yung tinola. So, ako nilagay ko lahat kasi ayaw ko yung malansang chicken. So, nasa inyo pa rin kung paano nyo simulan yung pagluluto nyo. So, sa akin, this is kung ano yung sa akin, iba rin yung sa inyo. So, yun. Sa pagkat ng onion, ay sa pagkat ng garlic, ang ginagawa ko, ganyan. So, para pinipage ko lang siya sa likod ng kutsilyo para madali siyang, para durog na siya, so madali na lang siya i-cut. So, nasa inyo pa rin kung paano nyo i-cut yung onion, ay yung cut yung garlic. Pero para sa akin, ito ang traditional kong ginagawa. Mas madali kasi siyang i-cut. Of course, hindi nawawala sa tinola ang luya. So, yan, ako nakikita nyo, meron tayong luya, nakakapiranggot dahil wala ng luya sa bahay. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, kung ano lang yung meron ako, yun lang yung gagamitin ko. So, hindi ko na din inalis yung balat. Ganyan lang din ako maghiwa ng luya. Pero dapat strip nga yan eh. Maninipis na strip. Tapos dapat madami. Kasi yun ang sikreto ng masarap na tinola. Maraming luya. So, ang next, syempre hindi mawawala ang dahon ng sili sa tinola. So, ito, hindi ko alam kung tama yung term na English na ginamit ko sa step 4 na pag-alis ng dahon sa stem ng chili. Usually nilagyan din namin ng malunggay, pero sadly, hindi kami nakabili ng malunggay. Although may malunggay ito sa bahay, kaso tinatamad na kaming kumuha. So, okay na to. Nasa 4 lang naman kami nakakain, so okay na tong dahon ng sili, dalawa siyang bundle. Dito sa probinsya, meron na nabibili na ganito. Pero sa ngayon, medyo mahal siya. Kasi sa halagang ganyan lang, yung nakita nyo yung nasa goma, 20 pesos na yan. So, 40 pesos na itong dalawa. Konti lang yan. So, maganda talaga if may kasama siyang malunggay. Kasi the more na madaming green, leafy vegetables sa ulam natin, the more na masustansya siya. So, ang next naman is ang sayote. Actually, dapat papaya yan, pero resourceful tayo. So, kung ano lang yung meron sa ref, yun lang din yung ginamit ko. So, we use sayote. So, anything naman, either papaya or sayote, it could be. So, yeah, actually, skip ko na yan. Nahiwa na akong una. So, pangalawa na to. Pachupal pa kasi una kasi ang hirap mag-peel. Hindi ko alam, ako lang ba yung nahihirapan mag-peel. Pero para sa akin, mahirap mag-peel kasi parang prone ka agad sa masugat yan. So, sa akin, ganyan, pinipil ko lang yung balat. Actually, hindi ko nga napil almost yung balat. Pero, hinugasan ko naman siya, guys. So, okay siya. Pero tinanggal ko pa rin. Pagka-cut ko, natanggal ko pa rin yung mga balat niya. So, yan, hiwain nyo lang, tapos hatiin nyo sa gitna, tapos alisin nyo yung buto. Kasi hindi kinakain yung buto. Balit lang naman yung buto. So, kasi balit lang yung buto niya. So, yun. Cut ko siya, according ulit sa desire nyo, pero ako, basta na-cut ko siya, okay na. So, hindi naman ako chef. So, yun lang ang ginagawa ko. So, dito na tayo sa pinaka-important at exciting part ng pagluluto, which is magluto sa kalan. So, sa akin, binoboil ko yung chicken sa kung saan ako magluluto mismo ng tinola. Yung iba, sineseparate nila na i-boil. Yung sa akin, ganito. Pero yung iba naman, fina-fry nila yung chicken. Tapos iba, ginigisa agad. Ganun. Pero sa akin, ganito. Ilagay lang ako ng boiling water, tapos nilagay ko isa-isa yung chicken. Tapos antayin ko lang siya mag-simmer. Ayan, nag-simmer na siya guys. Nagbo-boil na siya sa water. So yan, gagamitin kong broth yan. So inaalis ko yung water doon sa pinagsalangan ko ng chicken. Ayan, nais ko lang lahat yan. Pero nagtira ako ng konti.
Ngayon naman, after ko maalis yung sabaw kanina, which is yung chicken broth, magigisa na ako ng bawang. Note guys, hindi ako naglagay ng any oil dito sa gagawin natin. So, ang nilalagay ko yung chicken broth, yung parang ginagawa akong mantika. So, para hindi siya masunog. So, ngayon naman, magigisa na tayo ng sibuyas. Yan, gisa lang natin dyan. Tapos mag-add ulit tayo ng chicken broth. Yan, para hindi masunog. This is the way ko para magluto kasi ayaw ko ng ma-oil. Since kami dito sa bahay, iniiwasan namin yung mga oily foods. Kasi nga, prone kami sa high blood, mataas ang cholesterol, ganun. So, kailangan namin ng ibang klaseng pagluluto talaga. So, dapat wala siyang oil. As much as possible, walang oil. Pero meron pa rin naman, paunti-unti, nag-oil pa rin naman kami. Yun nga lang kasi, mas maganda if walang oil. Lalo kapag mga unhealthy yung food, mataba, ganun. And of course, ang pinaka-importante, sabi ko kanina, ay ang luya. Kunti pa nga yung nailagay kong luya dito, pero okay na yan. Para makaluto lang tayo ng tinola. So yan, same pa rin nilagyan ko pa rin ng chicken broth para hindi siya dumikit, tapos hindi siya masunog. Ngayon naman, igigisa na natin yung chicken sa onion, bawang at luya na ginisa natin kanina para dumikit yung lasa ng mga at mawala yung lansa. Sumunod naman ay nilagay ko na yung chicken broth na pinaglagaan ng chicken kanina. Next naman na nilagay ko is yung sayote. Una ko siyang nilagay kasi para mamaya lumambot na siya agad, which is alam niyo naman pag sayote, matagal lumambot. Next naman, maglagay na tayo ng water na pangsabaw na mismo ng tinola. Next naman, maglagay na tayo ng patis. Nasa inyo naman kung ilang patis ang nilalagay nyo. Sa akin, okay na yung 3 sandok. Next naman, ilalagay natin is yung paminta. Don't get me wrong guys, pero ganito kami maglagay ng paminta dito sa bahay. Dahil mapaminta kami dito guys. Gusto kasi na nalalasahan namin yung konting-konting spice niya. Pero magalangin din ako ng labuyo mamaya. So, i-note nyo yun guys. After nyo ilagay guys, syempre i-mekos-mekos yun na, i-mix-mix yun na siya. Ito pala, nakalimutan kong i-indicate sa ingredient mismo, yung chicken powder. Kasi kung napapansin nyo, wala akong Knorr cubes, nakalimutan kong bilhin. So ito, as the alternative, syempre resourceful tayo, tamad na lumabas, ganyan. Meron kaming chicken powder sa ref, luckily meron, so yun ang ginamit ko. Next naman, na ilalagay natin is yung dahon ng sili. Pagpasensyaan nyo na guys yung background ko pala kasi may kasalita, may tumatahol, ganun. So, we live in a messy place. Pero tahimik naman siya. Pero may mga dumadating kasi na tao, tapos may mga kausap, tapos may mga kasama din ako dito sa bahay. So, hindi ko naiiwasan yun. Ito, ang paglagay ng sili guys, hindi ko na, pinapatay ko na yung gasol. Sili, paglagay ng sili, tapos yung dahon ng sili mismo guys. Pinapatali ko na yung gasol. And yan, that's it. Luto na ang ating tinola na walang oil. So yan, samahan niyo akong kumain guys. Super takam na ako kainin to. Dahil aside sa healthy siya guys, masarap din siya at malasa guys. So kung gusto niyo siyang gayahin, go lang guys. Pero, and kung may yatagdag pa kayo ganun, ako go lang din guys. So, ito is ginawa ko lang as your guide guys. So, yan. Thank you guys for watching.